Bago ang lahat, mukhang nakainom talaga ng Cuban coffee itong si Rob Pelinka. Hanggang ngayon, gising na gising pa rin eh. Kahit sobra na ng players ng Lakers, hindi pa sila tapos na magdagdag or mag-upgrade ng lineup. May isa pa kasing available na pwede makuha ang Lakers. Yun nga lang, merong mga kaagaw. Available pa sa market si Nick Richard, isang sentro at tinag na best available backup center. Kung si Kevon Looney ang magiging backup ng Lakers, undersize siya dito sa West. Hindi naman kasi mga 3-point shooter ang kasama ni Looney dito sa Lakers. Kahit pa dati, rebounding machine siya kapag binigyan talaga ng minuto. Ang kailangan kasi ng Lakers, isang rim protector na nakabase sa Dallas Mavericks blueprint. Last season, si Nick Richard naglaro pa sa Suns bago na-trade ng Bulls kung saan nag-average siya ng 9.7 rebounds, 1 block at 52% sa field. Kapag nag-average pa siya ng 22 minutes pataas, nag-average si Richard ng 1.5 blocks per game. Siya yung best backup rim protector para dito kay Walker Kessler at 7-footer din. So free agent kasi ngayon si Nick Richard at pwedeng minimum contract ang makuha niya. Kaya nga sabi ko last time, hindi pa safe yung iba mga player na sinay ng LA ngayon na bago mag-umpisa ang season, kailangan nilang mag-umpisa rin na magbitaw ng player. Kahit pa bagong signee, pwede nilang bitawan dahil usual na nangyayari yon sa NBA. Sinasakyan ko lang din naman na parang tulog dati si Rob Pelinka at ngayon gising na gising. Pero parang kakaiba ngayon si Rob Pelinka. Meron na siyang free will na kumuha ng player, hindi tulad dati. Possible dahil yon sa malaking cap space nila. At nawalan din sila ng malaking tax. Pero parang may kakaiba talaga kumpara dati. Kalaban kasi ng Lakers kay Richards ay Miami at Knicks. Sa pagitan ng dalawa na yan, kulang ng sentro ang Knicks kahit pa nakuha nila si Drummond. Nawala din kasi si Mitchell Robinson na rim protector. Si Richards ang isa sa best possible backup para dito kay Towns. Si Andre Drummond kasi iba na ang laro ngayon kahit sentro pa siya. Sa Miami naman, kung susundin yung build para maging effective si Giannis, dapat may kasama siya talagang isang legit center at isang point guard. Si Adebayo sentro talaga siya, pero parehas sila ni Giannis na komportable sa power forward. Si Adebayo may pagka-Anthony Davis. Hindi naman niya publicly sinabi na ayaw niyang maging sentro, pero ang posisyon niya talaga ay number 4. Kaso mas prioritize kasi ngayon ng Miami din na makakuha ng point guard or shooter. Yung nangyari naman sa Miami na nag-leak di umano na merong na-live na introduction sana sa press conference para kay LeBron, nilinaw na ng Miami Heat. Human error ng kanilang department. Nagkagulo bigla yung NBA. Ang lakas talaga ni LeBron. Based kasi sa Miami, nagre-ready sila ngayon or gumagawa lang ng template. Kung sakaling maging ready na talaga si LeBron na pumili ng team. Naging advance lang. Masipag lang yung SOCMED department ng Miami Heat. Pero in short, pwede kasing tawagin na part ng pitch yung ginawa ng Miami na sinasabi nila nagkamali lang ng live. Kasi ganito naman talaga yung business ng NBA, may value yung mga player. Kahit anong sabihin ni LeBron, nag-iiba yung traction ng free agency. At kahit anong sabihin ni Rich Paul, nag-iiba din. Baka tactical lang di umano ni Pat Riley na inilabas or nagkamali sila ng live para maiba din yung traction ng free agency. Based kasi sa mga write-up, dahil nga sa nag-leak di umano or nagkamali sa Miami, biglang nagpanic yung Cavaliers, Philadelphia at Golden State. Sa mga sportsbook, lalong nag-iba yung market ni LeBron. Kung dati yung $1 kapag Miami Heat, mapupunta magiging at least $78. So base pa yan since June dahil doon ako kumuha dati. Ngayon yung $1 tama $1.9 na lang. Sila yung nangungunang mapupuntahan ni LeBron. Nag-iba yung market ng mga sportsbook. Si Bronny James biglang nag-iba ang value. Based kasi sa report, hindi bibitawan ng Lakers si Bronny James. Sabi ko sa inyo, safe eh. Pero kung merong magbibigay sa kanila ng package para kay Bronny, ibibigay nila. Crucial part si Bronny ng free agency signing ni LeBron. Multiple second round pick ang posible niyang maging kapalit. Tumaas pa yung value ni Bronny after ng pagkakamali ng Miami. Based naman sa mga insider, mapipressure di umano si Pat Riley ngayon dahil sa nangyari. Pero ibang klaseng tao si Pat Riley, 6 na taon niyang inintay itong si Giannis. Halos taon-taon siyang napipressure dahil sa mga kalaban niya sa trade. Saka mukhang hindi naman umiinom itong si Pat Riley ng kapeng may gatas na pangpalakas ng nervyos. Kasi yung gatas pampalakas, yung kape pampanervyos. Kaya kapag pinagsama, pampalakas ng nervyos. Dahil kahit hindi nila makuha si LeBron, parang nanalo pa rin sila ngayon dahil sa pagkakamali nila. Dahil affected yung buong free agency ngayon. Isa pang affected doon si Anthony Davis. Biglang ibinalik yung trade rumors ngayon na desperado ang Golden State na makuha siya via trade.
Nasa mahigit 2 linggo na lang mula ngayon magiging available na si Anthony Davis sa extension. Ito kasi yung iniintay niya. Kahit si Trae Young binaback-upan si Anthony Davis na deserve niyang makakuha ng contract extension sa Wizards at gustong masigurado ni Trae Young na makakasama niya si AD sa team. Oras na mabigyan si Anthony Davis ng 2 or 3 years na kontrata, hindi na siya maiti-trade until next year. At hindi rin naman siya gugustuhin kunin ng ibang mga teams kung meron pa rin siyang injury at lalong tumaba yung kontrata niya. Magkakaroon ng bidding si AD at Wizards at dun malalaman kung ibibigay ba ng Wizards ang max contract or kaya si AD mag-request ng trade dahil ito rin di umano ang pinupush ng Clutch Sports ang may handle kay AD. Sa August 6 US time ang simula ng araw na pwede na siyang makapag-discuss. Sa sinabi pa ni AD para mapalakas yung case niya sa contract extension, maglalaro siya ng 82 games na agad binirayo ng mga insider. Parang mas madali pa makakita ng puting kalabaw at puting uwak kaysa makita si Anthony Davis na makalaro ng 82 games. Ganon i-describe ng mga insider itong si AD na malabo makalaro siya ng 82 games. 70 games nga, swerte na eh. Kaya itong si Jeff Teague naglapag ng $100,000 na si AD hindi niya malalaro yung 82 games. Kaso lang, walang lumaban dito kay Jeff Teague. At least papabor di umano kay AD na magstay siya sa Wizards kahit ma-injured siya dahil walang problema sa team. Based sa report, ang Wizards ang team na merong may pinakamagandang insurance. Kaya pala yung memes na sinasabing kapag naglaro yung isang player sa Wizards or star player sa Wizards, possible matapos na yung career. Dahil ang Wizards merong insurance policy para sa mga career-threatening injury. Kapag sa Wizards natapos ang career ng isang player at nagkaroon siya ng injury, makocover ng insurance. Marireimburse ng Wizards yun at hindi sila ang parang nagbayad dun sa player. Kaya hindi sila takot na bitawan tong si Anthony Davis kahit hindi pa makapaglaro dahil meron namang magbabayad na insurance at mag-iintay pa sila ngayon na magkaroon talaga ng value si AD. Baka yung Golden State sa kakakulit dito sa Wizards, ang ibigay nila hindi si AD kundi si DeAndre Ayton. Andun pa kasi siya. Ang dami din kasing big man ngayon ng Wizards. Hanggat hindi pa nagde-decide si LeBron, di umano, hindi pa susuko ang Warriors na makuha si AD mula sa Wizards. Dahil mukhang tama din tong si Draymond, napikon si LeBron kay Kumi. Si LeBron lang ang pwedeng mapikon kay Commissioner. Ganun pa rin siya kalakas. Dapat di umano last week pa nag-decide si LeBron pero based sa report, iintayin ni LeBron ng August 6 onwards hanggat hindi pa nagde-decide si Anthony Davis at Wizards sa contract extension. Kaya may ample time pa ang Warriors na intayin kung mapipilitan ng Wizards na i-trade si Anthony Davis. Mukhang habol talaga yung contract extension eh.